my beloved Boss Mike Cervera. Eto na. Mga kababayan ko, grabe. Kung meron man sana na si Marcoleta panagutin etong mga ito, yan yan mga kababayan. Isa pa, Boss Mike. Di ba? Dapat ganyan. Ito, lahat ito, ipakulong. Ito, isa-isayin natin. Mula sa taas. Ito, sino ba ito? Si Toby Chanko. Ewan ko, siguro makamartin yung gumawa nito, pero may halong katotohanan. Ilabas nyo resibo kay Toby Chanko. Pero dito, kay Villanueva, abay, maliwanag na ho yung mga ebidensya. Dito kay Chis Escudero, nako, may kaso pa rin ito kahit na inabsuelto ng Comelec, At eto pa, si Bongo, tahimik ngayon, mga kababayan. Sino pa? Yan, tahimik, hindi nagsasalita. Si Marcoleta, milyon-milyon ang usapin sa kanyang sose. Hindi niya may paliwanag kung saan niya kinuha. Kasi kailangan imbestigahan yan Kung wala kang donors, kung wala kang contributor, kung walang campaign contributor sa kampanya mo, ang tanong kasi dyan, saan mo kinuha? Baka naman tumatanggap ka rin sa mga diskaya. Baka naman. Baka lang naman, Baka lang naman. Diba? Ito naman sila diskaya. Proven na to. Napakarami ng mga pagtuturot, pati sila aminado. Si Roque, nasasadlak ngayon sa Pogo. Kumita rin daw di umano si Roque sa pamamagitan ng Pogo. Si Bato, mga kababayan, nagtatago si Bato. Diba? Ito yung binanggit naman ni Gretchen Barreto na may nagregalo daw ng mamahaling relo. Kaya mga kababayan ko, grabe si Sara, number 1. Mayor pa lang ng Davao, talaga naman, talagang kinamal na yung confidential fund niya. Marami pang iba. Ghost student, ghost project. Nako, mga kababayan, binuro ng mga kagamitan sa DepEd. Eto, sino to? Si Polong Duterte. Ano naman ito? Si Polong Duterte. Inaakusahan ni Trillanes na membro ng triad ng mga sindikato. Pang-international ito. At kumamal ng 52 billion sa pamamagitan ng flood control project na wala namang maipakita sa Davao. Grabe. Yan ang hinahangaan po ng mga DDS, mga kababayan ko. Ibang klase, Ibang klase utak nila. So ano pa? Meron pa? Marami pa. Marami pa sila. Nasaan na si Jinggoy? Ba't di nyo sinama? Nasaan na si Nancy Binay? Nasaan na si Jinggoy Estrada? Ramon Revilla. Putik na yan, Ramon Revilla, nasaan ka na? Yan mga yan singit nyo pa dyan, singit nyo pa. Si Digong, singit nyo na rin. Hanap kayo ng, ang tanong ko sa mga DDS, hanap kayo ng mga magnanakaw. Ayan nasa bakuran nyo. Kailangan pa ba iuntog namin yung mga ulo nyo sa mga ulo ni Bato? Nasa bakuran nyo lang yung mga hinahanap nyong mga magnanakaw. Diba? Yan dyan lang, sa bakuran nyo, hanap pa kayo ng hanap dyan. Diba? Yan, mga kababayan ko. Ewan ko. Sa mga yan, ang hihina ng ulo eto na. Mga kababayan, ano ba ang mangyayari sa mga
pinagmamalaki ni Marcoleta. Tulad ho mga kababayan ni Saldico na paniwalang-paniwala siya. Sabi ni Attorney Migs. Ha? Pakinggan ho natin. Pasok, Attorney Migs. Si Saldico. Pero ang tanong... Wait. Paliwanag mo. Attorney Migs Nograles. Pasok! Naglabas ng confession video si Saldico. Pero ang tanong, pwede ba itong gamitin sa korte? At dahil umamin siya, ligtas na ba siya sa kulungan? At ano na bang mangyayari? Let's break it down. So, in legal terms, he's actually called a whistleblower. Ang taong naglalabas ng mali or alleged corruption. But, kahit na may video na nakita nating lahat, hindi yan agad-agad tatanggapin sa korte. Because it's not an automatic piece of evidence. So, kailan nga ba pwedeng gumamit ng video as a piece of evidence? First, dapat voluntary. Walang puwersa. Walang takot. Dahil kung mukhang pinilit, well, hindi tatanggapin. Pangalawa, of course, kailangan tunay ang video. Hindi edited. Hindi AI. Dahil kung hindi mapatunayan, tanggal na to. Pangatlo, alam dapat niya yung rights niya. Like, right to remain silent, right to be represented by a lawyer. At kung hindi to klaro sa kanya, or hindi to sinabi sa kanya, invalid. At laban lang yun sa nagsalita. Kung may binanggit siyang ibang tao, under the law, hindi yan pwedeng agad evidence. Unless, mag-testify siya mismo sa court. At paano ba gumagana ang whistleblowers dito sa Pilipinas? Ganito yan. Rule 1. Kailangan may short statement. Meaning, hindi pwedeng video lang. Dapat may affidavit, may proof, and hindi siya anonymous. Rule 2. Kailangan handa mag-testify. Kasi kung ayaw humarap sa court, then magiging mahina yung claims. Rule 3. They can be protected. Ito yung tinatawag at naririnig nating witness protection program. Minsan safe house, minsan immunity. But this is only if credible sila and hindi sila yung pinaka-guilty. Hindi automatic ang immunity. Kung kasama sila sa krimen, then pwede pa silang makasuhan. Well, unless they fully cooperate and DOJ grants immunity. Bottom line, ebidensya nga ba talaga ang video lang? No, hindi pa. Ligtas na ba siya? Hindi rin. But if the whistleblower cooperates and presents proof, testifies, then pwede na itong maging simula ng malaking kaso. This is Attorney Migs Nograles, here to make the law simple for you. Amping ka Ano na? Marcoleta, mukhang mas matalino pa sa'yo si Migs Nograles siya. Ha? Kita nyo? Bakit po pinaniniwalaan nila? Yung video na gawa-gawa ni Saldico. Na alam naman natin na napakaraming butas ito. Bago paniwalaan, manumpa ka muna, Saldi. Sabi nga ni Manong Bongbong, ilabas mo na lahat ng bidyong alam mo. Di ba? Sabi ni Pangulo yan, ilabas mo na, Eka, lahat ng video mo na alam mo. Di ba? Sabi yun. Sabi ni Pangulo yun. Ngayon, hindi naman mailabas, mga kababayan. Putik. Wala walang mailabas yung mga kababayan di ba? Ang ilalabas lang nila, puro kasinungalingan nila. Ebidensya, mali-maleta, wala namang pera. Di ba? Ebidensya, mga kababayan, yung maleta na iba-iba pa. Yung marka, yung tatak. Sabi nung nauna nga, sabi ko nga, nasaan na yung Remowa? Siyempre, mga tangat bobo yung mga DDS. Kaya, anong gagawin ng mga yan? Paniniwalaan pa rin kasi nga mga tanga. Tama? Basta tanga, hindi na mag-iisip yan. Hindi na nila uusisain. At hindi na nila babalikan yung sinabi ni Gutesa na Remowa po yung tatak ng mga bag, ng mga maleta. O anong pinakita? Mumurahin. Tag 1.5. Kasi bobo sila, hindi nila alam kung magkano ang halaga ng Remowa. Correct? Tama? Yan. Puro chismis lang Kasi nga mga tatanga-tanga, mga bobo. Sinabi na nga ni Gutesa, ang tatak po ng mga maleta na aking dineliver kay Martin Romualdez at kay Saldico ay Remowa, matibay talaga. Ang laman po ng mga bag ay mga nasa hanggang 50 million. Kita nyo naman yung pinakitang bag, maleta. Parang kahit 10 kilo mga kababayan, bibigay na. Siyempre,
Mga ignorante, mga DDS, hindi nila alam yung tatak na Rimowa. Mukhang ang alam lang nilang tatak yung Bobcat. Di ba? Wala silang alam eh. Bubo nga eh. Paano? Paano nila malalaman na yun talaga yung maleta? Bubo nga yung mga yan. Maleta pa lang, hindi na nila maunawaan na niloloko sila. Maleta pa lang yan, ha? Maleta pa lang yan, hindi na nila alam na niloloko na sila. Tapos, ipipilit nila na pera daw yung laman ng mga maleta na nasa video ni Saldico. Kaya ang tawag nila ngayon kay Saldico, kung hindi ba naman mga mangmangat bobo, bayani namin to. Mga tanga, bayani nyo agad kahit na magnanakaw siya. Hindi nyo inisip na kaya kung ano-ano na lang lumalabas sa bunganga niya kasi desperado na siya. Hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya kasi makukulong na siya. Ayaw ninyo na managot yung mga nagkasala. Diba? Ang gusto nyo kasi, palayain ang lahat ng mga magnanakaw sa pamamagitan ni Sara Duterte kagaya nila na magnanakaw din. Tama? Paano nga naman? Siyempre, ihiwalay ang mabubuti sa mga magnanakaw. Kaya yung mga kakampi ni Sara, lahat mga magnanakaw. Ihiwalay natin yung mga mangmang bobo at tanga sa mga matatalinong katulad natin. Kaya naipon sila. Nandun ang tawag, DDS, na membro ng kulto ni Duterte. Tama? Yan. So wag nating malayo sila sa atin. Tayo nag-iisip. Yang mga yan, mga bobo nga eh. Tatanga-tanga na, bobo pa. Kaya pag tinignan nyo yung mga itsura, magkakamukha sila. Hindi ba kayo nagtataka? Lahat ng mga DDS magkakamukha. Hindi ba kayo nagtataka? Lahat ng mga DDS, mga kababayan, kayo na humusga. Papangit talaga. Oo. Diba? Ang papangit talaga nila. Buti pa, si Mix Nograles. Diba? Tignan nyo, yung mga itsura. Hindi nakakahiyang ipagmalaki. Hindi nakakahiyang kasama. At hindi nakakahiyang panoorin. Siyempre, yung mga pangit, manonood lang sa kagaya nilang pangit. Sabi nga sa noontime show noon, where you belong. Kaya doon sila nababagay kung saan sila belong. Di ba? Si Roque, nagtatago na. Undocumented alien, si Atty. Harry. Ito na mga kababayan ko. Undocumented. Walang dokumento. Alien. Kumbaga sa hindi legal. Yung kanyang pananatili sa ibang bansa. Sa madaling salita, TNT. Tama ba? Sa madaling salita, TNT siya. Magtatago na lang ng magtatago ito, mga kababayan. Eto na. Matuturing na raw na undocumented alien si Atty. Harry Roque. Ngayong wala na siyang passport. Sa kabila po niyan, hindi pa rin daw siya uuwi, bagamat hindi raw siya nagtatago. Kita nyo? Ang kapal ng mukha nito, Kansilado na ho yung pasaporte. Takas na ho ito, mga kababayan. Pugante. So ngayon, mga kababayan ko, parang talong-talo ito. Sino? Si Harry Roque ni Laila de Lima Si Laila de Lima, mga kababayan ko abay, hinarap yung kaso. Etong si Roque, nasabi niya, request daw niya, makulong na ng habang buhay si Laila de Lima. Ngayon, eto mga kababayan ko, ewan ko kung lalaki talaga ito.
Minsan, gusto ko na hong paniwalaan yung sinabi ni, ni Meme Pebbles, na bakla ito. Di ba? Oh, parang gusto ko na hong paniwalaan yung sinabi ni Meme Pebbles na bakla ito. Di ba? Sa palagay nyo. Bakla ka ba, Roque? Tanungin nyo nga. Bakla ka ba, Roque? Bakit ba takot na takot ka? Makukulong ka rin naman. Bakit hindi mo pa agahan? Bilis-bilisan mo na kasi maraming magiging masaya. Diba? Maraming magiging masaya. Oh, bakit? Sa front ng balitang yan, si Camille Samonte. Klaro, hindi inaresto si Atty. Harry Roque. Malaya pa rin siya, pero limitado na ang kakayahan niyang bumiyahe dahil kanselado ang kanyang passport. Klaro na, liwanagin natin. Fake news daw yung binalita ng BNC at marami pang iba. Sabi nila mga kababayan, nahuli na raw yan. Maraming sabi, oo nga, nahuli na. Pero eto, kinaklaro daw mga kababayan, nakansilado na yung pasaporte at hindi daw po siya inaresto. Kung hindi, mga kababayan, inaaresto dapat ng Dutch government kasi nga daw sa sala na nadiskaril yung biyahe ng eroplano. Mga kababayan. So ngayon, ang tanong, ano na mangyayari kay Roque? Bakit hindi na lang kasi umuwi para wala nang maraming mga kwento, chismis, Kung ako, mga kababayan, bakit hindi mo harapin yung kaso mo? Yan din naman ang sinasabi nyo dati sa mga taong mga umalis sa bansang ito dahil sa mga imbentong mga tinanim nyo na kaso sa kanila. Ngayon, tulad ni Dilima uli, tinaniman nyo ng kaso na absuelto kasi alam niya na wala talaga siyang kasalanan. Pero kayo, kaya siguro kayo natatakot kasi alam nyo na may ginawa kayong kasalanan. Tama? Kaya siguro natatakot. Natatakot. Sino? Si Roque. Para yan sa kaso niyang qualified human trafficking kaugnay ng illegal na pogo operation sa Porac, Pampanga. Walang piyansa. Yung pong kaso niya na tulad ng kaso ni Cassandra Leong at ni Alice Go. Mga kababayan ko? Paano na yun? Paano na yung kaso? Neto, yung mga kasama niya, nakakulong na. Yung iba mga kababayan, nagtatago pa. Nako, delikado. Mga kababayan ko si Roque, umuwi ka na nga! Dahil dyan, humiling ang ating gobyerno na mapasa ilalim si Roque sa red notice ng Interpol. Nako! Kay Roque, Sa akin, ayan mga kababayan ko, ang gobyerno po ay humingi na ng tulong para sa red notice. Ibig sabihin, mga kababayan, ay pwede na hong damputin ito. Dahil sa mga kaso dito sa Pilipinas. Roque. Pwede bang mag-request sa mga kababayan natin? Sa mga Interpol. Pag nakita nyo si Roque, pwede bang dakmain nyo sa kanyang piluka? Para naman mga kababayan hindi na makapalag siya. Sigurado mga kababayan, pag tinanggal nyo yung piloka, tatakbo yan papunta sa inyo. Hindi pa palayo. Para habulin niya yung piloka niya at maidikit niya sa kanyang ulo. Ayan mga kababayan ko. Sa Interpol. Gawin nyo yan. Walang epekto sa akin talaga yung cancellation of passport. ganyan din ang pananaw Nagyabang to, no? Ang yabang ni Roque, umuwi ka na, uy! niya sa Interpol Red Notice. So to me, that has no effect. Tablado raw sa pagiging asylum seeker niya ang passport cancellation at red notice. Isinuko na nga niya sa Dutch authorities ang kanyang passport at driver's license. Dahil dyan maituturing ng undocumented alien si Roque ayon sa aming diplomatic source. Kita nyo, wala na ho. Hindi na ho legal yung kanyang paging pananatili dyan. Dahil yung kanyang pasaporte, kansilado na. Wala na hong visa. Mga kababayan ko. Once that is communicated to all Interpol offices all over the world, then
if mahanap nila si Attorney Roque in their area of jurisdiction, Nako. pwede nilang maaresto. Ay, nako, yan na, mga kababayan ko. Pwede na hong maaresto si Humba Queen. Ano? Aarestoin na ho yan. Sana nga. Sana. Alam nyo, matutuwa, maraming tao, ano? Pagka eto si Roque, inuuwi na ho sa Pilipinas, ano? Pag pinauwi si Roque, nakaw! Ang daming Pilipinong matutuwa. Sa programang Storyco ng One News, iginiit ni Roque na hindi siya nagtatago sa the Netherlands. At hiding, I do not know what will happen now. Hindi daw nagtatago, mga kababayan ko, at hindi niya na raw alam kung ano mangyayari. O abangan mo, baka malapit-lapit ka ng iuwi eh. Kaya nagdidilikod, delikado ka na, Roque. Oo. Ito na, patapos na. I prefer to stay in the Netherlands because of my promise to Tatay Digong na hindi ko naman siya iiwan. Wala raw iwanan. Kahit na kahapon lang, nagbalak si Roque na bumiyahe papuntang Vienna, Austria. Pero Kita nyo, mga kababayan ko, wala daw iwan. Sinungaling talaga yung bakla na yan, ano? Sinungaling, kaya galit na galit sa'yo mga DDS eh. Sinungaling! Sinungaling! Kaya nagagalit sa kanya mga DDS, sinungaling. pinababa siya ng eroplano dahil nagka-problema sa medical certificate at pag-issue ng fit to fly. Kaya ang iniisip ko naman, I will just explain na hindi ko naman siya iniwan because I'm still in Europe. Ayon sa Department Diyos ko, daming palusot. Our beloved Boss Mike Cervera.